Magsilud po ang lahat at ating dadasalin ang panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa mo kami sa iyo sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal, at kababaang loob na hindi naghahangad ng paghihiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adhikain, kundi pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ng pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan, tuwing pinipili namin ang kaginhawaan, kapalit ng konsensya, takot, kapalit ng tapang, at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at magindaan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung ano ang nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpalit ang katotohanan sa kaginhawaan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na bubuhay at nagahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayan ng Pilipino at reyna ng kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat at dadasalin natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi na lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon.
sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng langatong papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, tinipo ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Eliat at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoong tunay na Diyos, siya ang susundin niyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo." Maglilingkod, hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon." Samantalang, may 450 ang mga propeta ni Baal. "Bigyan niyo kami ng 2 toro." Pumilis nila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sila nansan. Ngunit hindi sisindihan. Ihanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang iyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang iyong Diyos. Ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinatawagan nila si Baal, "Baal, Baal, pakinggan mo kami." Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak nila si Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ng iyong Diyos, baka may ginagawa o may pinantahan o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain.
Ngunit wala pa rin tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo, wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon nang matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipa ni Jacob, na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may malamang 2 balding tubig. Isinilansan niya ang kahoy. Kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 na hanggang tubig na ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa utos uli ni Elias. Maikatlo nga nilang binusan ng handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoong Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang iyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito, pagkat ito ang iyong utos. Dinggin niyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y iyong pinagbabalik loob. Doon nila napababa ang apoy, ang Panginoon, at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at subigaw, ang Panginoong Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kayo, sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumabaling sa ibang Diyos, sila nila'y abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako'y hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas ng buhay na aking hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtaksa totoo. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo din. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan at pagnilayan ang Ebanghelyo sa umagang ito. Bakit po kaya napakahalaga kay Jesus ng kautusan at mga propeta, the law and the prophets? Para po sa mga Hudyo, kung saan si Jesus ay isa sa mga Hudyo at gumagalaw sa lipunang Hudyo, ang dalawang bagay na ito ay napakahalaga sa kanilang buhay. Ang kautusan o ang law at ang mga propeta o prophets ay bahagi ng kanilang tipan. Ang tawag nila dito ay Tanakh. Yung law ay Torah. Ang propeta ay Nebiim. At ang mga kasulatan o writings ay Ketubim. Kaya tinawag na Tanakh. The Torah, the law, Nevi'im, the prophets. Ang kautusan o Torah ay blueprint ng kanilang pamayanan. Ano ba yung blueprint? Parang isa kang arkitekto. Kapag ikay nagtatayo ng bahay, mayroong kang sinusundang plano para maging maganda ang kalalabasan. Upang magkaroon sila ng kaayusan sa lipunan, upang magkaroon sila ng kaayusan sa kanilang pamumuhay relihiyoso. Nandito ang Torah o ang kautusan. Dahil ito nag-umpisa na ibigay ng Diyos ang batas kay Moses. Kaya ito ngayon ang blueprint ng kanilang buhay. Lahat ng ginagawa nila ay nakabase sa kautusan. Lahat ng gagawin nila, trabaho, pag-aasawa, pagkain, pagsamba, lahat ito'y nababalot
sa loob ng Torah, sa loob ng kautusan. Ang Nevi'im o propeta ay ang tinatawag naman nilang heartbeat o puso ng kanilang pagsamba. Dahil ang mga propeta ay kanilang iginagalang bilang isinugo ng Diyos sa oras ng kanilang mga pagsubok. Isa na dito, si Elias na narinig natin sa unang pagbasa. Meron silang 4 na major prophets at 12 minor prophets. Ang mga propeta ay ang isinusugo ng Diyos upang sila'y bigyan ng pag-asa sa oras ng kawalan. Ang mga propeta ay ipinadadala sa oras ng pagsubok ng kanilang buhay upang iparating na mayroong Diyos na makapangyarihan. Bakit sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na hindi ako naparito upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon? To fulfill the law. Ito yung purpose ni Kristo. Kaya nga ang ginagamit ng mga taong lumalaban kay Jesus ay batas o kautusan ni Moses. Ang mga eskriba at pariseo ay pinag-uumpog kung ano yung kanilang nalalaman sa Torah at sa pagkatao ni Kristo. Kaya nga sa umpisa pa lang ng ministry ni Jesus, kanya na agad ipinaliwanag na hindi siya naparito upang ipawalang bisa ang batas at ang mga propeta. Siya'y naparito to fulfill them, upang ganapin ang mga ito. Bakit kaya? Bakit kailangang ganapin ni Jesus or to fulfill the law and the prophets? Dahil along the way, maririnig natin sa mga ibang bahagi ng Ebanghelyo na ang mga batas ay ginagamit ng mga eskriba at pariseo hindi upang ipaliwanag ang pag-ibig ng Diyos. Ginagamit ang batas, ang Torah, sa kanilang pamumuhay upang supilin, upang pahirapan, upang kontrolin ang lahat ng tao sa kanilang pamayanan. Ang batas o ang kautusan ay dapat nagpapalaya sa lahat. Hindi pumipigil kung hindi binibigyan ng kalayaan ang lahat ng naniniwala sa covenant ng Diyos. Ito yung fulfillment na ginawa ni Jesus. Ito yung kaganapan na ang karurukan ng kautusan ay si Kristo. Na ito'y ipinakita niya sa pamamagitan
ng kaniyang gawa. Alaung bagay, hindi kailangang bumaba. Ang kailangan natin lumalim sa pag-unawa. Papaano natin mauunawaan ang kautusan ng Diyos o the law and the prophets? Ganito po yan. Sa konteksto natin ngayon, nagiging particular, individualize ang batas. Ano pong ibig kong sabihin? Kapag okay sa akin, okay. Ang bait ng Diyos. Kapag hindi ako apektado sa batas ng Diyos, okay. Ang galing ng Diyos. Pero pag tinatamaan na ako doon sa batas ng Diyos, ang pangit naman. Hindi naman maganda. Bakit parang hindi ako mahal ng Diyos? So nagiging subjective, nagiging personalized, kesa tingnan natin sa mas malalim na pag-unawa ang batas ng Diyos. Simple lang po. Mayroong tao na pupuri sa'yo. Father, I like the way you explain the gospel. May pupuri yan, may lalapit sa'yo. Ang ganda nung sinabi mo tungkol sa pag-ibig. Sumunod nung isang araw, ang gospel tungkol sa pangangalunya. I don't like yung explanation mo, Father. So naging selective. Naging kung ano lang yung convenient sa akin. Yun lang ang aking pakikinggan. Yun lang ang aking tatanggapin. Pero si Jesus, ang kabuuan ng batas, ang kabuuan ng Torah, ang kabuuan ng sinasabi ng mga propeta, ay kaniyang isinabuhay upang makita ng lahat ng tao ang totoong interpretation nito. Ang batas ay nagpapalalim ng pag-ibig sa Diyos at ang mga propeta ay nagdadala ng katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nga po ang simbahan ay palaging inaalagaan ang mga salitang ating nababasa sa kasulatan. We are not selective. Hindi lamang kung ang mga bagay na gusto kong marinig ang aking sasabihin. Much more, yung mga bagay na ayaw ko ay dapat kong marinig upang ako'y mabago. Kahit na masakit ang mga salita ni Kristo, ito'y tatanggapin ko
Dahil ito ang totoo. Hindi yung mamimili ka lang ng mga salita ng kautusan na yung angkop lang sa iyong kagustuhan. Ito yung konteksto ng mundo ngayon. Pati ang katotohanan nagiging personal. Hindi na siya absolute. It is becoming a personal matter. But the heart of the matter in the law and the prophets ay si Kristo. Dahil wala nang batas pa ang tataas o lalagpas sa pagkatao at sa pagkadiyos ni Kristo. Siya na ang karurukan ng batas at ng mga propeta. Dahil kay Kristo, everything that is written in the law ay naganap. At lahat ng sinasabi ng propeta ay natupad. Wala nang bagong batas. Dahil si Kristo na ang karurukan at katapusan ng batas ng sanlibutan. At si Kristo na ang karurukan at katapusan ng mga propeta. Wala nang lalagpas pa sa ginawa, ipinakita, himala, biyaya ni Kristo sa atin. Let us fulfill our personal devotion to the words and the life of God. Tanggapin din natin kahit masakit. Dahil ito ang totoo sa ating buhay. Ayaw nyo man ng sinasabi ko, skip nyo na lang. Dahil ibig sabihin, hindi ito para sa'yo. Huwag tayong maging choosy pagdating sa salita ng Diyos. Let us accept in full dahil mismong si Kristo'y tinanggap ang kautusan at mga propeta. Lumalim tayo sa pag-unawa sa misyon ni Kristo. Amen. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kaniyang mga batas at sa mga naghahangad sa kaniya ng buong puso. Madalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo.
Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakakaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gaming dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayang nagpupurit nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi Di ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pabantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Sa darating na June 20, 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 hanggang 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Record Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati namin.